Kamusta? Ito ang bagong proyekto sa pamamahala ng yaman. Maaring gusto mong matingnan mo na. Kuya Song. Dinala ka una yung regalo Montag, pero para sa isang kwintas, gugugol ka ng milyon, at ipapagawa mo pa kay MR Miller. Talagang matindi kang mag-isip. Litreto namin ni Xiao Wei nung unang date namin. Kahit gaano kalaki ang sulit yan, salamat sa pagsisikap. Ako ang presidente ng Shenyuan Group, pangalawang pinuno ng Tianyang Chamber of Commerce. Dumayo ako mula sa nag-uwi ng regalo mula ibang bansa para sa iyo. Isang simpleng pasasalamat lang ba? Kasado na AKO. Ziyang hala, hindi na kita asarin. Pero talaga bang hindi ka nababalik? Malubha na ang sakit ng lolo, wala ang namumuno sa samahan. Ikaw ang nagtatag ng Tianyang Business Association. Talaga bang papabayaan mo na lang? Hindi. Nang magbitiw ako bilang Pangulo 10 taon ang nangako ako. Sasamahan si Xiao Wei, hindi tutuparin sinabi ko. Tika. Ngayon 10 taon ni Xiao Wei, nagpareserba sa restaurant. Alis na. Pakitulungan mo akong kunin ito. Alas 8 na, bakit wala pa rin siya? Masarap ang pagkain. Tamang-tamang tikman ang mga puteh nila. Salamat. Xiao Wei. Honey. Kamusta, Ginawang Song BA? KOSI Jiangchen, Kakle Sanai Xiao, at unang pag-ibig. Bakit? Hindi ba't anibersaryo ng kasal ngayon? Matagal na tayo mag-asawa. Bakit pa mag-anibersaryo? Tama, Karating Lang and I Jiangchen galing abroad, Kai Nyana at I Chanchian Sia Kamain Dito. Song Yuan Anito ka na rin lang samahan mo na kami. Xiao Wei, 10 taon na tayong di nakita. Regalo para sa iyong muling pagkikita. Tingnan kayo. Wow, ito ang bagong labas na kwintas ng Bulgari. Higit sa 10,000 ang halaga nito. Sobrang galante mo naman. Hindi pwede. Napakamahal nito, hindi pwedeng tanggapin. Tanggapin mo, alam mo naman na bumalik ako para maging general manager ng Shenyuan Group. Maliit na halaga lang to para sa akin. O nga pala, Xiao Wei, ito ay simbolo ng pagmamalasakit niya sa'yo. Isipin mo na lang, deti panghanong kayo pa, mas marami siyang binigay sa'yo. Pasensya na. Noong college, wala ka pa sa buhay ko. Song Yuan, huwag mong intindihin yan. Higa. Hindi ba ngayon ang pang-10 anibersaryo ninyo? Hindi mo naman siguro nakalimutan maghanda, no? Ito ang regalo ko para sa anibersaryo. Pagsinemo. Paslap na. Song Yuan, ang 10 anibersaryo tapos ito ibinigay mo. Andito ang litreto namin ni Xiao Wei noong first meeting. Ginawa kong kwintas sa tulong ng profesional na designer. Mahalaga. Ikaw, nagpatulong pa sa profesional na designer. Sa tingin ko, ang tao ay hindi dapat may kumpara. Vivi, parang ang asawa mo at si Jiangchen makasing edad, di ba? Tingnan mo si Jiangchen, siya na ang general manager ng unang kumpanya sa Jinghai City. Ang Shenyuan Group, nasa likod ang Tianyang Chamber of Commerce, at boss mo pa siya. Tapos tingnan mo ang asawa mo, simpleng empleyado pa rin. Nagpadala ng bagay. Ang kuripot talaga. Huwag namang sabihin na ganoon. Si MR Song wala masyadong pera. Pero napakaalaga naman niya sa pamilya. Xiao Wei, isuot ko ang kwintas para sa iyo. AKO. Marami ng kwintas si Xiao Wei, kaya pwede mo itago para sa sarili. Ginawang Song, kahit na asawa ka ni Xiao Wei,
Wala siyang karapatang pigilan tumanggap ng regalo. Song Yuan, ito ang pagmamahal ni Jiang Chen para kay Xiao Wei. Bakit mo kailangang magdesisyon? Salamat. Magagabi na. Ika-10 anibersaryo ni na Xiao Wei at Ginoong Song. Nandito ako sa lugar. Mukhang hindi masaya si Ginoong Song. Alis na AKO. Jiang Chen, pasensya na ako. Walang problema. Jiang Chen ikaw. Song Yuan. Talagang sinasadya mo akong ipahiya, tama ba? Ano bang ginawa kayo? Anong nangyari? Ika-10 anibersaryo. Binigyan mo ako ng mumurahing pangregalo na ito. Hindi mo murahin, may halaga. Kaya gano pa man kahalaga. Hindi pa rin ito mahalagang bagay. Hindi na tayo mga bata. Huwag ka nang magpaawa, pwede ba? Song Yuan, isipin mo. Dati sobrang bait ni Jiang Chen kay Xiao Wei, pero pinili ka pa rin niya. Ilang taon na ang lumipas, empleyado ka pa rin. Ano ang isipin and Xiao? Isipin mo ng mabiti. Mas magaling siya. Kasi ano? Kung wala kang kakayahan, ayos lang. Pero makitid pa ang isip mo, kanino mo ba ibinubuhos ang tampo mo buong araw? Wala na akong ganang kumain. Ang pagkain gayon, ikaw na ang kumain. Xiao Wei. Libreng kuha ng larawan para sa mga magkasintahan. May nagpipicture, kuha tayo ng isa. Kiasu. Salamat. Tingnan mo na. Ang ganda. Ang ganda ng kuhang ito. Itagaw natin to PBA? Unaman, paglipas ng ilang dekada, pagpumuti na buhok natin, titingnan natin to, magiging makabuluhan talaga. Noon, sabi mo, katapatan kailangan para mapanatili relasyon. Kaya iniwan ko ang negosyo para sa'yo. Buong pusong nag-alaga ng pamilya. Pero bakit nang bumalik si Jiang Chen, nagbago ka na? Mr. Shin, bigla kang bumalik sa bansa, hindi mo man lang ako sinabihan, wala akong naihanda. Hindi kailangan paghahanda. Bumalik ako sa bansa para makita ang lumang kakilala. Wala itong kinalaman sa kumpanya. Anong klaseng lumang kakilala kaya ito na gustong makita ni MR Shen? Suy-suy. Malakas ang ulan sa labas. Nagdala ng payong si tatay kay nanay. Babalik agad siya. Xiao Wei, bagay sa'yo ang kwintas na yan. Bagay na bagay ito sa'yo. Mas maganda ka suot mo yan. Medyo mahal lang ito. Hindi ko alam kung ano ang ipapalit sa'yo. Hindi mo na kailangang maging formal. Hindi ako tulad ni Song Yuan madamot. Noong nasa kolehiyo, pinaka-blooming ka. Karapat dapat ka sa pinakadalisay. Pinakamagandang alahas. Dahil ikaw ang pinakamaningning na bituin. Sana si Song Yuan ay kasing galing mong magsalita. Xiao Wei, sa 10 taon, naghirap ka. Karapat dapat sa mas mabuti. AKO. Tagay sa pen mo muna. Ang lakas ng ulan. Hatid kita pawi. Asawa kayo. Ginoong Song, hindi ko inakala na dadalo ka rin. Ganito kalakas ang ulan. Magdala ka ng payong, hindi ka nagdala ng kotse. Sira na ang kotse niya, mga ilang taon na. Pagkatapos si panganak si Sui Sui, lagi siyang may sakit. Lahat ng pera napunta sa ospital. Kaya hindi siya nakabit. Ginoong Song, hindi sa ako'y nangingialam, pero bilang lalaki.
Dapat may kotse sa lakas ng ulan. Wala kang kotse, ang hirap. Itong payong mo, gaano karaming ulan ang kaya niyan? Anong kinalaman kang bibili ako engay ko? Bakit ka nagagalit? Nagpapakita lang siya na malasakit. Anong klaseng ugali yan? Umuwi ka na mag-isa. Sasakay ako sa kotse ni Jiang Chen. Mr. Song, sabi Teo? Huwag mo na siyang pansinin. Kuya, Bakit ka nandito ulit? kuya. Malubha ang sakit ng lolo ko. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Lolo, Xiaoyan. Xiaoyan, dumating ka na. Matandang lalaki. Xiaoyan. Ang mga lumang buto ko, hindi ko kayang magtiis ng higit sa ilang araw. Ibigay mo ang token na ito, ibalik mo na lang. 10 taon ng pinakamataas ang takbo ng samahan, iniwan mo ito para sa asawa mo. Ibinigay mo sa akin ang posisyon bilang pinuno, hindi ko na kaya, pero ang samahan, hindi pwedeng walang namumuno. Pasensya na, tanda. Sinabi ni Xiao Yan tungkol dito. Pero may pamilya na ako ngayon. Ang puso ng anak ko ay hindi maganda. Hindi kayo may want si... Pero ikaw lang. Ang Tianyang Chamber of Commerce may hawak na 50% ng yaman sa mundo. Maraming nagmamasid. Ikaw lang ang unang presidente ang may kakayahan na pamunuan ang buong chamber. Tari, ang kakayahan ni Yan Yan ay hindi mas kayang-kaya niyang alagaan si Chanya. May pagkain pa sa kalan, mauna na ako. Uy, teka. Kuya, sasamahan kita. Sinasabi ko sa iyo, ang paraan ng pamamahala sa asosasyon ay dapat kung hindi Tatay, sui-sui, Song Senior, ito ba ang anak Montag? sway-sway, tawagan mo, magandang araw po, Tita Shen. Ang bait ni Zui Zui. Talagang inggit ako kay Linwei, na napangasawa ang kagaya mo, Senior. Nung araf, matagal kitang hinabol. Pero hindi ka pumayag. tapos na yun, huwag nang pag-usapan. Kuya. Sa totoo lang, pareho pa rin ngayon. Tingnan Montag. May pag-isa PABA ako? Walang posibilidad sa ating dalawa. Hindi Iwan S.I. Xiaowei. Ziga. Pero, tanggapin mo pa rin itong sing-sing. Pwede ko na pamahalaan ang samahan para sa'yo. Posisyon ng presidente. Lagi yung sa'yo. Palam. Palam. Song Yuan, gumaling ka na at pa-fall sa ibang babae. Nagbibigay pa ng sing-sing ah. Naintindihan mo, Molly. Matagal na kaming magkaibigan. Matagal na kaibigan. Anong kaibigan ang nagregalo ng sing-sing? Xiaowei, huwag magamali ng interpretasyon. Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Kung mahalaga sa'yo ang pamilyang ito, huwag ka nang makiflirt sa iba. O kaya mag-divorce na lang tayo. Hello, Jiangchen. Nandito AKO. Linwei, walang nangyayari sa amin ni Shen Yan. Ganyan ka na makariyak, pero paano naman ang sayo at Jiang Chen? Ano ba ito? Wu, ang bango ni tatay. Nakaluto na ang pagkain. Kailan ka babalik? May overtime AKO na yan. Huwag na ninyo akong hintayin. Kung gudam SI sway-sway, kumain ka muna. Hintayin muna ni Sui-Sui si Mama, pasabay tayong kumain. Sige,
Atay, kailan uwi si Mama? Nandito na siya. Nagluto ng mga paborito mong ulam. Iinitin Huvak na. Kame na AKO. kasama SI Jiangchen. Sabi ni Jiang Chen di siya nakakain ng luto ko. Kaya pumunta ako sa bahay niya at nagluto para sa kanya. Linwei. Ikaw ay kasal na. Pupunta ka sa bahay ng lalaki sa gabi. Sa tingin mo ba ay tama yon? Bakit ka nagagalit? Si Jiang Chen ay bagong lipat, walang kaibigan. Pupunta ako sa bahay niya para magluto. Bakit Kami ni Shui Shui naghintay sa iyo hanggang ngayon. sinabi ko bang magante ka? Shui Shui, kapag nagutom ka, kumain ka na. Huwag makinig kay Papa. Papa, huwag ka na magali. Si Mama, baka pagod lang siya sa trabaho. Huwag kayong mag-away, please. Sige. Ang ako ni Papa, hindi kami mag-aaway ni Mama. Narinig ko sa classmate ko, ang kanyang mama at papa ay naghiwalay dahil sa away. Huwag na huwag kayong maghihiwalay at iwanan si Shui Shui. Shui Shui, behave kale. Apa ay hindi ka iiwan. Ainitin ko ang gulay para sa'yo. Pagkatapos kumain, matulog na maaga. Mahina ang puso mo, hindi pwedeng magpuja. Sige. Ingyumatay ka naman. Saish, kumain ka ng isda. Linwei. Naiintindihan ni Sui Sui ang mga bakit hindi mo maintindihan. Anong klaseng pagkakaibigan ang tumutukoy na ang isang babaeng may asawa ay nag-aalaga sa kanya at kasamang kumakain sa gabi sa bahay niya. Xiaowei, ano ba ang ginagawa mo? May team building sa kumpanyang gayon sa Yunhai Hotel. Magpapalit lang ako ng damit na bagay. Team building. Kasama rin BASI Junction? Pwede ba tigilan mo na ako sa kakasimangot? Si Jiang Chen, General Manager ng Xingyuan Group, nandun sa kaka-promote lang naya. May bakante pang posisyon ng sekretarya sa tabi niya. 20,000 ang buwan ng sahod. Kailangan kong pagsikapan ito. Huwag ka nang pumunta. May kakilala ako sa Xingyuan Group. Anong posisyon? Kaya kong ibigay. Ikaw na. Kung talagang may kakayahan ka. Kailangan ko pa bang magpakita ng ganito? Value. Ziaowei, may dahilan si Jiang Chen na lumapit sa iyo. Maniwala ka sa akin. Song Yuan. Huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo. Kami and I, Jiang Chen, ay malinis. Tingnan mo ito. Ito. Tingnan mo. Salamat. Oy. Ginoong Song, ang anak mo ay inatek ulit sa puso. Ano ang nangyari? Di ba't umiinom ng gamot si Sui Sui? Ang anak mo ay may congenital heart disease. Mahirap kontrolin sa gamot. Kung kaya ng budget, mas mabuti kung maoperahan muna siya. Sui Sui, ang pakiramdam mo. Ok lang si suis. Nazaon si mama, puet bang samaon ako ni mama sandali? Sige. Tumawag si Papa kay Mama. Pasensya na. Ang tinawagan ninyo ay hindi makontak ngayon. Pasensya na ang tinawagan ninyo. Sui Shu, huwag magalala. Hahanapin ni Papa si Mama. Mabilis lang ako. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Xiaowei. Napagdesisyonan ko na. Tungkol sa posisyon ng personal sekretarya. Ikaw lang talaga. Si Awei, nakakaingit ka. Si Jiang Chen, inalagan ka pa rin. Basta may magandang balita, ikaw ang naisip. Oo nga. Tingnan mo si Boss Jiang at Xiaowei. Bagay na bagay sila. Oo. Huwag kayong magbiro. Ako'y kasal na. Wala akong pakialam kung kasal ka na o hindi. Ang gusto ko ay ikaw.
Jiang Chen, lasing ka na. Alam mo ba kung bakit ako nag-abroad noon? Dahil ayokong makita kayong magkasama ni Song Yuan. Pasensya na. Ang tinatawagan mong user. Pasensya na. Ang tinatawagan mong user. Sinabi kayo na karapat dapat ka sa mas mabuti. Makapag-divorce ka kay Song Yuan. Pakikasalan mo kayo, KBA. Magpakasal ka sa kanya. Jiang Chen. Jiang Chen. Magpakasal ka sa kanya. Song Yuan. Paumanhin sa lahat, talagang gabi na. Uwi na muna kami and I Weiwei. Song Yuan, mas pakialamero ka na. Anong oras pa lang biye? Masaya si Weiwei ngayon, hayaan magtagal pa. Nga, hindi pa umaalis si Boss Jiang. Kahit ang mga boss hindi pa umaalis, hindi mo ba iniisip si Wei? Minsan lang ito mangyari. Huwag kang makialam sa walang kwenta. Sumaka na lang esek. Ano bang ginagawa mo? Nasasaktan mo ako. Song Yuan. Ano bang ginagawa mo? Anong problema mo? Ako ang may problema. Alam ni Jiang Chen kasal ka na, pero nag-propose pa rin siya. Bakit di mo siya tinawag na baliw? Lasing kasi siya. Lasing na kaya pwede mag-propose sa babaeng kasal na. Alam, MOBA, habang nasa labas ka at malapit ka sa ibang lalaki. Si Sui umiyak, inahanap ang nanay sa ospital. Sinasabi mo. Anong nangyari kay Sui Sui? Anatek siya sa puso. Ang dami kong tawag, pero wala kang sinagot. Akala ko may importanteng ginagawa ka. Yun pala kasama mo siya. Linwei, hindi mo ba alam na kasal ka na o hindi mo ba alam na may anak ka na? Magsalita ka. Ginawa ko to para sa pamilyang ito, hindi ba? May sakit sa puso si Sui Sui mula bata. Paano natin siya magagamot kung wala... Sinasabi ko, paano natin siya magagamot kung wala tayong pera? Asabiay tayo sayo. Si Sway ang buhay kayo. Gagalingin ko siya. Walang mali sa sinabi ni Jiang Chen. Song Yuan, young MGA sinasabi mo. Katulad mo lang, nakakatawa. Bukod sa huwad mong dangal. Ano pa meron ka? Kung hindi ka walang magawa. Kailangan kong ngumiti sa ibang tao. Dahil lang sa wala kang kakayahan. Song Yuan. Maghiwalay na tayo. Dahil BA kay Jiang Chen. Kaya ni Yang. Pagalingin ang anak natin. Xiao Wei, malamig sa labas. Yos lang kayo. Aos lang. Hindi pa tapos ang team building. Balik na tayo. Anong nangyari sa'yo, Brother Song? Shinyan, hindi ba gusto ng matandang lalaki na bumalik ako at pangasiwaan ang Chanyang Chamber of Commerce? Sumasang-ayon ako. Ginawa ko ito para sa pamilya. May sakit sa puso si Sui Sui. Paano natin magagamot kung walang pera? Song Yuan, katawa-tawa ang sinasabi mo. Magdiborsyo na tayo. Linwei. Marahil sa loob ng maraming taon, hindi ko talaga naintindihan ang mga iniisip mo. Mula noong gabi ng anibersaryo ng kasal natin, para na tayong mga estranghero. Kuya, bakit mo ginagawa ito? Hindi siya sulit. Dumating ka na. Gusto na matanda na ako ang muling pumalit bilang Pangulo ng Chamber of Commerce. Sumasang-ayon ako.
Pero may hiling AKO. Sabihin mo kung ano ang kailangan, gagawin ko yon. Alam ko ang pamilya mong Shin ay may personal na doktor, eksperto sa kardiolohiya sa mundo. Gusto kong magpagaling kay Sui sa kanyang sakit. Kahit hindi mo sabihin, tutulungan kita. Sa 3 araw, mag-organisa ako ng welcome banquet para sa'yo. Ihahatid kita pauwi. Lin Wei, 10 taon na akong huminto para sa'yo. Gayon naman, oras na para tahakin ko ang sarili kong landas. Tulog na si Sui. May sasabihin ako sa'yo. Yumipo ka na. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang Shengyuan Group ay magdaraos ng isang engranding welcome banquet makalipas ang 3 araw. Para daw sa pagtanggap ng isang mahalagang bisita. Sa oras na iyon, ang pinakamalaking shareholder ng Shengyuan Group, si Miss Shen Yan, ay darating. Alam ko yan. Pero ang hindi mo alam si Miss Shen Yan ay may pribadong doktor. Siya ang nangungunang doktor sa mundo sa heart surgery. Sabi ni Jiang Chen, pwede niyang ayusin na makausap ko si Miss Shen Yan. Sinabi niyang kayang gamutin nito ang sakit ni Sui. Kaya ko kunin ang doktor na sinasabi. Matapos ang diborsyo, madalas mong samahan, anuman ang gusto, ibibigay ko sa. Hindi mo kailangang humingi ng tulong kay Jiang Chen. Song Yuan, alam mo ba mas magaling si Jiang Chen kaysa sayo? Hindi sa posisyon at katayuan. Kundi SI Jiang Chen, hindi siya kailanman nagsasalita ng malaki. Lin Wei, ako ang asawa mo, pero binaliwala mo ang mga sinasabi ko. Siguro para sa iyo siya ang pinagkakatiwalaang tao. Ang lakas ng loob ng grupo ng Shengyuan sa event na ito. Narinig ko na para sa isang malaking tao daw ito. Sino nabi yung malaking tao? Narinig nyo ang Chanyang Chamber of Commerce. Kamara ng komersyo ng Chanyang. Oh, Namumunang Chamber of Commerce sa mundo, nagmamay-ari ng 50% ng yaman. Tama, ang Shenyuan Group ay isa rin sa mga kumpanya sa ilalim ng Chanyang Chamber of Commerce. Ang salusalo na ito ay upang salubungin ang kanilang bagong pangulo. MJ Tismes. Mukhang nag-aral itong presidente at si Shen sa isang business school sa ibang bansa. O baka naman senior niya ito. Ano nga ba ang pangalan niya? Song ang apelyido niya. Awit, Xiao Wei. Ang mga ganyang klase ng tao ay lampas sa abot. Sa pagkakataong ito, si Pangulong Shen na lang ang hinahanap natin. General Manager ng Shenyuan Group, may konting koneksyon kay Ginoong Shen. Siguradong magiging maayos si Sui. Malapit na ang oras. Padating na ang presidente ng World Business Association. Ang presidente na ito ang unang presidente ng Chanyang Merchant Guild. Mayroon pa siyang rebulto sa sikat na hall sa Wall Street. Maligayang pagdating sa lahat sa welcome dinner ng Shenyuan Group. Ngayon, palakpakan natin ang bagong presidente ng Chanyang Merchant Guild. dumating na ang bagong presidente. Tingnan nayo. Song Yuan, paano naging ikaw? Di ba't siya ang bagong presidente ng Chanyang Merchant Guild? Imposible. Ikaw lang naman ay taga-abot ng flares. Paano ka naging bagong presidente? Song Yuan, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako makakapunta? Alam mo ba na ang party ngayon ay para sa bagong presidente ng Shenyang Trading Company na may mataas na pamantayan? Hindi lahat ay pwedeng pumunta. Siyempre alam ko. Alam mo, pero Gina Wong Song. Kakagulo lang kay Xiao Wei, alam ko hindi ka masaya, pero hindi mo dapat pilit pumunta sa party para makabawi. Song Yuan, wala kang kakayahan. At lalaking hindi lang bagsak ng kahihiyan ang walang silbi, hanggang ngayon pinanindigan mo pa rin. Si Sui nasa ospital, kailangan na mag-alaga. Ano mang sasabihin, kagbalik natin. Si Sui ay may ayos na yaya. Kung umalis ako, hindi matutuloy ang party. Gina Wong Song.
Hindi ipagyabang. Maganda ang damit. Makhang mahal ang renta. Mas mabuti isauli agad. Baka marumihan, di kayang bayaran. Tama, baka isipin na iba na ikaw na ang bagong presidente. Nagpapanggap ka lang dito. Song Yuan, hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin dito. Hindi ko ba alam ang totoo gali? Ginagawa mo? Dahil nakashoot ako ng damit na ito ngayon, hindi ka pa... Ang tiwala ay nakabase sa iyong kakayahan. Tingnan mo, dating na si Assistant Lee. Malapit nang dumating si Assistant Lee. Umalis ka na. Paborito siya ni Boss Shen. Pag nalaman niyang palihim kang pumasok, pati si Chia Wei madadamay. Umalis ka na. Walang kakayahan ako. Simulate sa pool, hindi ako pinagkatiwala. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Xiao Shuang, halika dito. Nabili ka na biye? Bakit kinaganon? Wala kang kakayahan pero nagpapanggap ka. Mamaya ay sisihin mo ang sarili mo. Akla ko mahiyain ka. Nayan Makhang. Hindi ka lang walang silbay. Ang bobo mo pa rin. Kalma lang, Lee Tagapagasis. Tatawag ako kaagad ng tao para palayasin ang walang galang na ito. Ono pa ong yutos nig song? Kisong. Tagapag-assist, ibig mong sabihin, di mo ba siya dapat palayasin? Si Jisong ang pinakamahalagang panauhin sa piging ngayon. Ang sinumang lumait sa kanya ay kaaway ng Tianyang. Hindi. Iro. Ono pa ong yutos nig song? Nazen na, SI? Si Presidente Shen nasa pulong sa mga opisyal ng samahan. Papunta Hihinting KO na lang siya. Ikaw, magbatuloy ka sa trabaho mo. Song Yuan. Anong nangyari? Kakagaling mo lang makipagtalo kay Chia Wei, tapos biglang kumapit ka na kay Assistant Lee. Song Yuan, hindi ka ba nahihiya? Alam kayo na, kaya pala sobrang bait sa iyo ni Assistant Lee. Hindi pa kayo hiwalay, pero nakikihain ka na sa kanya. Hindi mo ba sarili mo nakakadire? Inaisip nayo, problema nayo na yan. Wala akong pakial. Song Yuan. Maghapon akong pagod sa problema ni Sui Sui. Puro pakikisama buong araw. Kung hindi mo naiintindihan ayos lang, pero ngayon may ibang babae ka. Sober ba ito? Pagod at abala. Kung sinasabi mong pagod at abala ay yung pakikipag-usap kay Jiang Chen, talagang pinagod ka niya. Masama ito. Ano ni Anjari? Nabasag. Sino tong tao na to? Tignan mo ang kagaspangan niya. Naku, paang regalo ito ni MR Shen para sa bagong presidente. Nabasag niya, hindi ba siya magbabayad niyan? Ginawang Song. Bakit ka ganan kaingat? Roman konti na alak, 5 milyong piso mula Europa ni Boss Shen, nabasag mo. 5 milyon. Ginoo, Roman konti mula 1,982, halaga 580 milyon. Magbabayad ka ba ng card o check? 580 milyon? Sa hitsura niyang maralita, kahit ibenta mo siya, hindi pa rin enough para mabayaran. Song Yuan, bakit nakateo kaling dayan? Humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ako ang nakabasag ng bote, kundi siya. Song Yuan, lalaki ka na nagsisinungaling. Ang iyong braso ay tumama sa alak, tapos sasabihin mo si Jiang Chen ang may kasalanan. Makaiwas sa pagbabayad, kahit mukha wala ng pakialam. Ginoong Song, bilang lalaki, dapat kang maglakas loob aminin ang pagkakamali. Binagsak mo ang alak, sinisisi mo sa akin. Walang kabulahin yan. Tinilak, MO, AKO, bakit di aminin, lalaki ka. Pag sinabing magsorry ka na lang. Hindi mo pa ba lubos na papahiya ngayon? Ganyan na. Nasa harap ng maraming tao, puro ka reklamo. Paano na lang ang mukha ng malit na way namin? Sinabi ko, siya ang nagtulak sa akin. Bakit ako ang magsusorry? Song Yuan. Gayon, wala ka talagang gulugod. Lin Wei, dahil sa kanya, sinaktan mo ako. Ang tunay na lalaki, pinaninindigan ang ginawa. Basag mo ang alak, aminin mo. Ano ang masama dun? Siya ang nagtulak sa akin. Ginoong Song, sinasabi sa iyo, hindi kita tinulak. Hindi ko papasanin ang sisi na yan. Narinig MOBA, Song Yuan? Huwag ka na magbulag-bulagan pa. Naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Sino ba talaga ang asawa mo? Song Yuan, mula ngayon, tayo ay mag-asawa na sa mata ng batas. Sa pagitan na mag-asawa,
Mahalaga ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa hinaharap, palagi kong ipagkakatiwalaan ka ng walang kondisyon. Pero, huwag mo rin akong lokohin. Nanganga ko ako, mula Engel, hindi ko lokohin si Linve, kahit ano pa man, kahit isang salita. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Linwei, naniniwala ako na dati ay talagang nagtitiwala ka sa akin, pero kumpara sa tiwala mo kay Jiang Chen, parang wala itong halaga. Sajish, sabi mo nakikita mo ang katotohanan, hayaan kitang makita ito. Jiang Chen, sabi mong hindi mo ako itinulak, panoorin natin sa CCT. Hindi kailangan tingnan ng CCT, mga bisita ay mayayaman, at CCT mismo. Hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Tama si Song Yuan, alam mo na hindi namin makikita ang CCT, kaya't naghanap ka ng palusot para umiwas sa responsibilidad, di ba? Sino ba talaga ang umiiwas sa responsibilidad? Ako ba o siya na kinakabahan? Sinasabi mo walang karapatan makakita ng CCT. Ako meron. Xiao Shuang, pakikaha yung CCTV, kinana. MR Song, pinapahamak mo ako ng sadya para hindi ka magbayad, di ba? Wala ka masyadong pera, pero dahil kay Xiaowei ka 10 taon. Ay tong pera. Ako na ang bahala. Ibang class, si Manager Zhang, Astig. Hindi tulad ng iba, may kasalanan na, pero ayaw umamin. Hindi ba sila nahihiya? Hindi naman dahil ayaw niyang umamin, talagang wala lang siyang pera. Naipabantang Song Yuan, mabait aside Jiang Chen, binayar naya para sa'yo. Tanggapin mo at magpasalamat ka sa kanya. Narinig mo ba? Gina Wang Song. Alam kong importante pride sa mga lalaki, pero sa pagkakataong ito, huwag ka nang magmatigas, baka madamay pa si Xiaowei. Salamat. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang pera na yon. Sisiguraduhin kong ibabalik ni Song Yuan sa iyo. Wala na pasalamatan sa ating dalawa. Ang akin ay iyo rin. Xiao Wei, hindi ko sinasabi, pero kung pinili mo si Jiang Chen, hindi tayo mapapahiya ng ganito. Mr. Song, naisip mo na ba ito? Una, boat ing 82-foot Romanicani, may perma and I Prince Charles. Hindi 5 milyon ang halaga, kundi 10 milyon. Pangalawa, ikaw naman talaga ang nakabasag ng alak. Dapat ikaw ang magbayad. Ang huli, kahit ako man ang nakabasag ng alak. Hindi mo ako dapat tulungan. Song Yuan. Tayo ka? May mga tumutulong sa'yo dahil sa kabaitan, tapos hindi ka nagpapasalamat. Bakit mo sinira ang card ng isang tao? Mahahalata na pinapahiya niya ako. Binasag niya ang red wine. Bakit ko ibalik ang kerang pinahiram sa akin? Ganyan ba talaga kahalaga sa iyo ang maling pagpapahalaga sa sarili? Nabasag mo ang baso ng alak. Handa kang tulungan aside Jiang Chen. Magsisikap tayo sa hinaharap at tiyak na mababayaran natin ito. Ngayon na. Tunay na walang pag-asa. Walang pag-asa. Hanggang ngayon, kampi ka pa rin sa kanya. Song Yuan. Ikaw ang walang pasalamat, tinulungan kita, pero sinisiraan mo ako. Hindi ko ibibigay ang pera. Kahit 5 milyon o 10 milyon, kahit ibenta kita. Hindi mo matutumbasan. May sakit sa puso ang anak mo. Sa hinaharap. Anong gagawin mo? Song Yuan. Sorry ka kay Siya ang nanghuli at nagsinungaling sa akin. Pero gusto Kung inakusahan mo ang iba, mali ba mag-sorry ka? nakakatawa, 10 taong relasyon. Hindi ko akalaing wala ito sa kanyang paninira. Lin Wei, ito ba ang iyong pinili? Anong ginagawa mo? Song Yuan. Anong ginagawa mo? Song Yuan. Xiao Wei. Song Yuan.
Tak Apangulo. Kamusta, Mr. Shen? Ako si Ipangalan, mula sa Sony Construction, umaasa. MR Shen, ako ay... Anong nangyayari? Bakit kayo nandito? MR Shen, siya po ang nakabasag ng inyong alak at ngayon ay tangka niya tumakas. Kaya tinawag po namin kayo para pigilan siya. Shen, nakita namin siya ang nakabasag ng boat. Hindi lang siya ayaw magbayad, kundi ayaw pa rin umamin. Anong nangyari? Pinasinanggalingin AKO and I, Jiang Chun. Song Yuan, nahihiya sa harap ni Pangulong Shen. Binabaliktad mo ang Ginoong Shen, makatitiyak ka. Tatawag ako ng security para arestuhin siya ngayon din. Anong karapatan mong hawakan siya? Kilala mo ba kung sino siya? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko kung bakit hindi ko nabantayan. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganito, kamatapang na bagay. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Gagawin ko kung ano. Baka nagamali ka, Boss Shen. Siya nakabasag ng alak, inisip niyang Nga Boss Shen, siya ang nakabasag ng boat, nakita namin mismo. Hindi siya makabayad kaya sinisi si Jiang Chen. Ngayon sasabihin ko sa inyo, imposibleng siya ang nakabasag ng bote ng alak. At wala ring posibilidad na hindi niya kayang magbayad. Dahil itong bote ng pulang alak, talagang binigay ko ito sa kanya. Binigay ko sa kanya. Ano ibig sabihin ni Monsieur Shen? Kilala niya itong tao, kaibigan ni MR Shen? Pwedeng ganun, kung hindi, paano niya masasabi na regalo iyon sa kanya? Pero, tanggapin mo pa rin ang singsing na ito. Alam ko na kung sino ka. Song Yuan, galing mo kakafile lang natin ng diborsyo. Nasa relasyon ka na agad kay MR Shen. O baka naman kahit hindi pa tayo hiwalay, kayo ay magkasama. Ako. Hindi ako nagtaksil sa kasal natin, kundi ikaw. Bago mo ako sisihin, tingnan mo ang ginawa mo. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Hindi kami ganun ni Jiang Chen gaya na inisip mo. Dumating ako dito para kay Sui Sui. Pwede bang huwag ka nang gumawa ng gulo? Para kay Sui Sui. Nagasakit si Sui Sui at kailangang dalhin sa ospital. Nasaan ka? Kasama si Jiang Chen. Sinasabi mong ako'y walang dahilan para magalit. Saan banda? Nagsisinungaling siya at binabaliktad ang hindi ko dapat sinagot. AKO. Mula nung wala ka ng tiwala sa akin, apos na tayo. Song Yuan. Gusto ko sana ang relasyon natin. Katulad ng isang diamante. Walang kapintasan at matatag. Kung may dumating man na dumungis nito, kailangan lumayo tayo ng walang pag-alinlangan. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pagkatapos ng diborsyo, aiwan ko lahat. Xiaowei, huwag magalala. Bata at maganda ka. Hindi sulit SI Song Yuan. Magagandang pagkakataon ang naghihintay. Walang dahilan para sirain ang buhay mo sa kanya. Gusto niyang makipagdiborsyo, edi gawin mo. Wala siyang kakayahan. Noon puro matatamis na salita lang para mapaibig ka niya. Gayon, kailangan matauhan. Isang lalaking lokohang damdamin, ano maganda sa kanya? Kaibigan, suportado kita. Pirma en mots. Bro, hindi ko akalain ang dami mong nagawa. Sa paningin nila, Ganito lang. Sa paningin nila, ang aking mainit na tunay na damdamin. Parang basura. pero sa paningin ko, ang senior ko ay laging maningning na diamante. Song Yuan, sabi ka na ba makipaghiwalay sa akin? Kahit wala kang matatanggap, gusto mo pa ring umalis? Sige. Kung gusto mo talagang maghiwalay, bibigyan kita ng gusto mo. Linway, ang 10 taon nating relasyon mula ngayon, apos na.
Sana sa hinaharap, hindi ka magsisi sa desisyon mong gayon. Pagsisisi. Sa buong buhay niya, pinakatama niyang nagawa ay makipag-divorce sa'yo. Xiaowei, congrats sa Pagalis sa Tanakala, Gaya and I Song Yuan, walang silbay. Hindi siya karapat-dapat na iyakan mo. Huwag ka nang malungkot, okay? Tama ka. Hindi ako nagsisisi na nag-divorce tayo. Itong mga taon na to, nagtrabaho ako na mabuti para mapagamot si Sui Sui. At ikaw? Ikaw, umay sa kaleng asay kinikita kayo. Kaya kung may nagsisisi man, dapat lang na magsisi ka. Di ko akalain na ang 10 taon kong pagtiyaga, itutumbasan mo lang ng salitang nakikihati lang. Ngayon, wala nang halaga yung mga sinasabi mong yan tapos na tayo. Song Yuan. Bago ka umalis, may gusto lang akong sabihin. Ako rin ay babae. Gusto ko rin na skincare para alagaan ang sarili. Pero para sa pamilya, iniwan ko yan. Naiinggit sa may branded na bag. Sa mga taong ito, hindi ko nagawang magsalita sa'yo. Para sa'yo, iniwan ko ang mga hilig ko. Naiintindihan mo ba kaya? Diyos ko, ang taong ito ay walang kwenta. May asawa pero hindi masaya. Wala siyang kakayahang ipagkaloob ng maginhawang buhay ng asawa. Grabe naman siya. HMP, tama na. Hindi ko sana gustong magsalita, pero lubha na ang asal nyo. Lin Wei, sinasabi mo para kay Song Yuan, isinuko mo hilig mo. Pero alam mo ba kung ano ang isinakripisyo niya para sa'yo? Hindi di ba? Sasabihin ko sa'yo. Itong lalaking tingin nyo ay walang naabot. Kapatid ka USA pag-aral. Parang si General Shen ay nagtapos mula sa nangungunang Stanford Business School sa mundo. Siya ay kapatid ni General Shen sa pag-aaral. Estudyante rin siya ng Stanford Business School. Hindi lang siya estudyante ng Stanford Business School, kundi pinakamaraming karangalan sa kasaysayan ng eskwelahan at henyo na ginulat ang Wall Street. Dahil sa'yo siya nagkaganyan. Lahat yan dahil sa Lin Wei. 10 taon na ang nakalipas nang nasa rurok siya ng kanyang karera. Pinili bumalik sa bansa para makasama ka. Sabi mo, isinantabi mo ang hilig mo para sa kanya. Pero siya, para sa'yo. Isinakripisyo niya ang pangarap niya sa buong buhay. Pero sa'yo. Nagmukhang siya ay nagtatamasa na lamang. Siya. Totoo lahat ng sinabi. Ew. Ang dami mong isinakripisyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi sinabi mo. Gusto mo ng simple at tahimik na buhay. Nakalimutan mo na ba? Hey Xiaowei. Matagal na, hindi kita natatanong. Pagkatapos kasal, ano gusto mo? May pangarap ka ba? Pangarap kayo? Simple lang. Magkakaroon tayo ng sarili nating malaking bahay. Tapos, ayusin natin ito na maganda. Magkakaanak pa tayo ng sarili. May regular tayong trabaho araw-araw. Kaya't simple ang buhay. Pero di mo ba naramdaman? Natatangi ba talaga? Ganun lang ka-simple. Hindi ba masaya ganito? Kaya. Dahil sa mga salitang iyan, kaya hindi mo na nababanggit ang dating tagumpay. Dahil ayokong sirain ang pagkakaisa ng pamilya natin. Masaya din ang simpleng buhay. Pero, wala nang dapat pag-usapan, apos na iyon. May bago kang pagpipilian. Ano yung ibig sabihin ng lumipas na? Kung nakipag-usap ka na maayos noon, hindi sana tayo umabot sa ganito. Miss Lin. Mukhang nakamali kaya. Nasabi na sa'yo ni Shichong ng ilang bises na maayos. Katulad lang kanina. Sinabi niya na hindi niya nabasag ang alak. Pero pinili mong maniwala sa sinasabi ng iba. Hindi mo siya kailanman pinaniwalaan. Xiaowei walang dapat ikalangkit. Anuman ang nakaraan ni Song Yuan. Ngayon, isa siyang maliit na sales manager. Nga, hindi mo kailangang malungkot. Isa lang siyang tao na hindi pa hiwalay ay naghahanap na ng kapalit. Walang dapat ikabahala. Song Yuan, tama rin naman, S.I. Jiangchen. Kahit pa gano ka man kagaling. Daddy lang ayan.
Ang mga babae sa posisyon ni MS Shen. Hindi talaga kulang ang mga lalaki. Kailangan mo siyang mapasaya. Kung hindi, iwan ka rin naya. Miss Lin, sa tingin ko nagkamali ka talaga. Hindi ko pa naipakilala ang tunay na pagkatao ng kuya ko. SA Toto lang. Hello, ito Beazi Ginong Song? Pumunta sa ospital, lumalala ang kondisyon ng anak mong babae. Ano? Suy, 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 suy. Ma, suy, suy. Galing ka, Song Yuan, alam mo pa na may anak ka pala. Ma, huwag ka na magsalita. Kumusta ang lagay ni Sui Sui? Lalo pang lumala ang sakit. Ngayon grabe na. Anong gagawin natin? Ayon sa amin, kailangan ang operasyon sa loob ng 24 na oras. Saijish, magmadali na kayong gawin ang operasyon. Pero, napakabata pa ng bata. Sa ospital namin, walang doktor na kayang gawin yang operasyon. Little way, little way. Anong gagawin natin, Doc? Kailangan bang ilipat siya sa ibang ospital? Sa kondisyon at edad ng batang babae. Hindi tataas sa 3 doktor sa buong mundo ang kayang gawin ang operasyong ito. Ano? Ito, Paano? Tu. Nasa sa inyo na lang yan. Kung makakuha kayo ng isang doktor sa loob ng 24 na oras, baka may lunas pa. Song Yuan, lahat kasalanan mo. Masaya ka na na yan, ha? Masaya ka na, BA. ano nangyari sa akin? Anong nangyari? Papunta kami kay Mr. Shen. Para humingi ng tulong sa doktor na yon para gamutin si Sui Sui, pero kinailangan mo pa talagang makialam. Ngayon ayan na. Hindi na natin makukuha ang doktor. Anong gagawin natin? Anong dapat gawin? Ganun ba, ikaw pala ang nanggugulo? Wala kang kwenta, puro problema pa. Linway. Todo inisip, mo ilaligtas ni. Si Jiang Chen ay pinagkakatiwalaan ni President Shen. Sigurado akong kaya niyang tawagin ang doktor na yon. Alam ko na may prehudisyo ka sa kanya, pero hindi mo kailangan maging ganyan. Sasabihin ko sa'yo. Yung doktor, ang ngalan niya ay Harris. Siya ang pinakamahusay sa cardiology. Si Jiang Chun, General Manager ng Shang Yuan Group. Wala siyang karapatin na mas kilala ko si Professor Harris. Naisabi kayo na kay Shun, yan napaparating siya. Ikaw, na taga-benta lang, minamaliit mo pa ang general manager, at sinasabi mong naimbitahan mo yung professor. Bakit hindi mo sinasabi na kaya mong lumipat? Xiaowei, Kamusta na? Okay lang BASI sway? sabi ng doktor. Kailangan ng operasyon sa loob ng 24 na oras. Nakipag-ugnayan na ako sa medical na team. Papunta na sila. Salamat. Walang anuman. Hello Gino Wong Smith. UAKO Ito. May isang batang babae dito na kailangang operahan. Kailangan niyo pong pumunta. Huwag kang mag-alala, ma. Xiaowei. Matagal nang magkaibigan ni Ginoong Smith. Estudyante siya ni Professor Harris, kilala siya sa buong mundo, sa kanya. Magiging maayos si Sui Sui. Salamat. Naku, Xiaowei. Ikaw talagang may talento. Kaya mo pang imbitahin ang ganong doktor. Ikaw si Xiao Zhang, di ba? Aba tinyong mo NGA. Maayos ang itsura at may talento pa. Grabe, sobrang salamat sa iyo sa pagkakataon na ito. Walang anuman, tita. Dahil sa relasyon namin ni Xiaowei, dapat ito. Aba, tinyong mo NGA, Ange Benabata. Naku. Maayos ang itsura at may talento. Hindi tulad ng iba. Puro salita pero walang ginagawa. Ma, konting hinahan. Kuya Song, tinawagan ko na si Professor Harris, malapit na siya. Song Yuan, bigyan ng tubig si Xiao Jiang. Kung gusto niya ng tubig, kaya kumuha. Song Yuan, ngayon ba talaga magsusungit pa? Dumating aside Jiang Chen case ways, si Sui Sui ang anak mo. Dahil anak ko si Sui Sui, hindi ko kailangan ang ibang tao na mag-alala. Tama na. Maling naintindihan ka ni Jiang Chen kanina at nabasag niya ang red wine sa salusalo. Maling nga iyon, pero hindi mo na kailangan magalit hanggang gayon. Song Yuan, hindi ko naman sinadyang pagbintangan ka kanina. Humihingi ako ng tawad, pareho tayong mga lalaki. Maging maluwag ka. Alam ko, hindi mo gusto si Jiang Chen. Kailangan nating gamutin si Sui Sui at magtiwala sa kanya. Okay, BA?
Tinawagan ko na si Professor Harris. Hindi kailangan ni Sui Sui ng tulong niya. Bakit kada may pagpipilian? Lagi mong pinipili na maniwala sa kanya. Alam ko na may relasyon ka ngayon kay Miss Shen, pero wala kang estado o posisyon. Sa tingin mo ba tutulungan ka ni Miss Shen? ONGA, hindi mo ba sinabi yung? Yung sinasabing professor. N'a pas qu'à user. Kailangan pang pumila para sa operasyon sa kanya, ngayon sobrang emergency. Hey, nagawa mong tawagin siya. Ikaw ay palaging. Lagi mo iniisip ang iyong sariling reputasyon. Linway, sino nag-aalala sa reputasyon, ako o ikaw? Bilang karaniwan, pinipili mong hindi maniwala sa akin. Ginong Jiang, hindi naman ako nahuli, DIBA. Ginoong Smith, sa wakas nandito ka na. Chiao Wei, ito si Ginoong Smith. Pangalawa kay Professor Harris bilang eksperto sa cardiology. Napakagaling, Ginoong Smith. Mahalaga ang oras, mangyari pong simulan niyo na ang pakikipag-operasyon kay Sui Sui. Huwag kang gagalaw. Hindi ka naman talaga si Smith. Anong sinasabi mo, Yuan? Si Mr. Smith hirap makapunta dito. Anong kalokohan? Calicoan, Linway, hindi talaga siya si Smith. Nagpapanggap lang siya. Bakit ka naniniwala sa kanya? Anong kalikohin yan? Si Mr. Smith, espesyal ko. Kung wala kang tinatago, bakit ka aligaga? Naku, tama na. Sobra mag-isip. Hindi kayo lalakahin, anay Jiangchen. Hindi maganda, lumalala ang kalagayan ng bata. Dumating na ba ang doktor na tinawag nyo? Ginoong Smith, nagmamadali na, mag-operate na kayo agad. Ziege. AKO ang AMA na kailangan managot para kay Sui Sui. Gayong aaw, bukod kay Professor, Ay na rin AKO and I sway. Sa tingin mo ba sasaktan ko siya? Wala na talagang oras. sandali at nandiyan na si Professor Harris. Sawang-sawa na talaga ako sa'yo. Pagkatapos ng operasyon ni Sui Sui, mag-divorce tayo. Pero as I sway, kailangan ang operasyon. Tumabay ka. Ano ba ito? Ito. Ano ang gayan? Makhang helicopter. May bumababang helicopter sa bubong ng ospital. Dio Kao, si Professor Harisian. Talaga siyang nandito. Paano nangyari? Paano kung talagang nandito si Har? Siya kaya ang nagpaimbita. Gino Ong Song. Nang marinig ko ang balita, agad akong pumunta mula Germany. Hindi ba ako nahuli? Tamang-tama, maari ka nang magumpisa sa operasyon. Paumanhin sa abala. Song Yuan. Kanina medyo nagmamadali ako. Medyo padalos-dalos ang salita ko. Huwag mong damdamin. Mga salitang dala ng galit. Simulat sa pool di mo pa ako lubos na napaniwala. Di iyon salitang dala ng galit. Iyon ay talagang nasa loobin mo. Una, Xiao Song. Nagalala lang si Xiaowei que suis. Pag-usapon natin. Paano kayo nagkakilala noong professor? Mukhang iginagalang kanya. Fake it. Hindi mo ba sinabi na hindi ko siya pwedeng tawagin? Enako. Hindi mo naman nilinaw, hindi ko rin naisip. O, kausapin mo na si mama. Paano mo siya nakilala? Baka pwede mo siyang hingin ng tulong kung may magkasakit sa pamilya. Hindi ko akalain na talagang gusto siya ni Mr. Shen. Pati si Professor Harris, dinala niya. Hindi ko siya kilala. Nagtatrabaho lang siya sa ilalim ko. Ayaw sabihin, di wag nagkukunwari pa. Nagpapatrabaho sa iba sinasabi ko sa'yo. Sa susunod, sabihin mo na lang ng maayos. Kung gusto ko kayong ilihim. Dahil sa inyo, nasa panganib si Sui Sui. Song Yuan. May mabuting intensyon naman si Jiang Chen. Mabuting intensyon. Magandang intensyon magpanggap na doktor. Song Yuan. Anong kalokohan sinasabi mo? Anong magkunwari doktor? Tinutulungan kita. Tinutulungan mo ako. Si Smith ay estudyante ni Harris. Totabi siya, malalaman natin paglabas niya. Doctor. Professor, paano ang operasyon? Ayos lang BAS. Ang operasyon ay naging maayos, miss. Wala nang problema. Napakagaling. Salamat, Profesor. Vala yun. Ang maglingkod kay Ginoong Song ay tungkulin ko. Xiaowei since mayos na si sway. Alis na AKO. Sandali lang. Balak umalis dahil takot mong may pakita ang Ano sinasabi Emma dahil kailangan kong gawin sa kumpanya. Jiang Chen. Hindi ka nag-alala ngayon. Dahil nandito, Professor Harris, ipakita mo kay Song Yuan. Professor Smith. Talaga bang totoo ito? Kate Xiaowei hindi naniniwala, hindi tapos ang handaan sa kabila. Pumunta ako para tulungan ka. ONGA.
Si Jiang Chen ang general manager, sobrang busi. Paano siya magkakaroon ng oras para manatili dito para sa atin? Xiao Jiang, naniniwala si tita sa'yo, maaari ka nang bumalik. Jiang Chun, ipalawanag mo na. Bakit siya nakayuko at ayaw niyang makita ang mga tao? Siya. Sa totoo lang. Siksh, magsalita ka. Professor, Smith estudyante niyo, akisuri kung siya ba? Siege. Hindi siya si Smith. Probe sir. Totoo ang sinasabi mo. Si Smith ang estudyante ko. Hindi ko siya pagkakamalian. Hindi siya si Smith. Jiang Chen. Bakit mo akaw na loko? Xiao Wei, pakinggan mo. Huwag mo akong hawakan. Kahit hindi siya si Smith, doktor pa rin siya ng cardiology. Ginagawa ko rin ito para maging panatag ka. Panatag. Paano kung mabigo ang operasyon? Anong mangyayari kay Suisui? Sinasabi ko, anong mangyayari kay Suisui? Kailangan agad na solusyon. Ginagawa ko naman ng paraan. Ayoko na marinig ang paliwanag mo. Mama at Papa. Anong pakiramdam ni Sui Sui? Mas mabuti ang pakiramdam ni Sui Sui ngayon kaysa dati. Pinakamapangahas si Suisui sa pamilya namin. Gayon, hindi na siya natatakot sa operasyon. Ginoong Song. Suy-suy. Nag-alala na si Mama. Wala nang panganib kay Suisui ngayon. Ngunit during recovery, mahina pa rin ang puso. Mas mabuti, iwasan ang sobrang emosyonal na pagbabago. Kung hindi, maaring magdulot ng problema. Panganib na masugatan ulit. Sige, Atay, nanay, gustong-gusto ni Sui Sui na magkasama kayo. Laging nandyan kayo para sa kanya. Tatlo tayo, magkasama palagi, pwede ba? Tatay, nanay at si Suisui. Magkasama palagi. mabait na bata si Sui Sui. Tatay at nanay, kukuha ng hapunan para babble kagad. Song Yuan. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Para na lang kay suy-suy. Bukas maghihintay sa harap ng civil registry. Pagkatapos ng diborsyo may isang buwan para mag-isip. Sakto lang para kay Sui Sui magkaroon ng panahon para mag-recover. Ay nako. Wala ka NGA. Ano na ang gagawin ko? Song Yuan. Tulungan mo ak bilisan mo, tapakan mo. Okay na. Song Yuan. Paano na ako kung wala ka? Huwag mo akong iwan kahit kailan, pwede ba? Hindi kita, Iwan kailan. Linway, Daddy Kong nananawala. Erong ngayon, si Jiang Chen na para sa'yo. Panahon na para umatras ako. Hello, naipasa ang papeles ng diborsyo. Pagkatapos ng 30 araw na cooling off period, opisyal na kayong may dedeklarang diborsyo. Sigurado na ba kayo diyan? Song Yuan. Kailangan ba natin maghiwalay? Sa total lang. Hindi kailangang umabot sa ganito. Linway, hindi na tayo MGA bata. Mga nangyari na, hindi natin may iwasan ang relasyon natin. Nasa dulo na. Song Yuan. Alam kayo. Alam kong masyado akong naging malapit kay Jiang Chen kamakailan. Pero nangangako ako sa'yo. Ginagawa ko ito para sa sakit ni Sui Sui. Sa susunod, hindi ko papabayaan ang nararamdaman. Mabuti kong alagaan kayo ni Sui Sui. Mabubuhay kaming tatlo na masaya. Okay ba yan? Ang relasyon ay parang salaming. Kapag nabasag na, kahit ipagsama mo ulit, magkakaroon pa rin yan ng puwang. Alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? 3 araw na kaarawan ni Sui Sui. Samahan mo siya para magdiwang ng maayos.
Baka ito na ang huling pagkakataon na magkakasama tayong tatlo. Sige. Sasamahan kita mamili ng regalong gayon. Oy! Song Yuan, ano ang masasabi mo sa bagong plush toy na ito? Ibibigay ko ito kay Sui Sui bilang regalo sa kaarawan. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Tatay, gusto ko ito. Mabuti. Gusto ni Sui Sui ang laruang kastil. Lin Wei, sabi mo may pakialam ka kay Sui Sui, pero di mo alam kung ano ang gusto ni Sui Sui. Kung nagustuhan mo ito, edi bilhin mo na. Tanggapin mo. Kamusta? Kamusta? Kuya, narinig ko sa 3 araw, kaarawan ni Sui Sui. Bake it? Gusto kong ipagdiwang kaarawan ni Sui Sui sa Tianyang Merchant Union. Hindi na kailang. Kyle Angan, Kuya, ikaf ang presidente ng Tianyang Merchant Union. Si Sui Sui ang ating maliit na prinsesa. Ang party na ito ay kumakatawan sa reputasyon ng Tianyang Sige, sayo ko na naiwan yan. Song Yuan, pasensya na. Ang kaarawan ni Sui Sui. Mukhang hindi ako makakarating. Dahil na naman kay Jiang. Hindi naman. Si Sui Sui, kahit gumaling na ang sakit sa puso, may pangangailangan pa rin sa pera sa junior high at high school. Kaya? Tumawag si Jiang Chen at sinabi, 3 araw mulang gayon, malaking tao kaarawan na anak, maraming importanteng makikilala. Makakatulong ito sa kinabukasan ni Sui Sui kaya ako. Xiaowei, bumili tayo ng regalo para sa kaarawan. Song Yuan. Nangangako ako sa'yo. Pumunta ako rito ngayon para sa kinabukasan ni Sui Sui. Sa susunod, gagawa ako ng birthday party para kay Sui Sui, okay ba? Pomenhen. Lin Wei, sinabi mo kanina na handang iwan ang pakikipag-ugnayan kay Jiang Chen para kay Sui Sui, pero mukhang nakalimutan mo na. Sway sway, pinang imulat ang mata. Tingnan mo ito. Wow, Papa. Papa, ang ganda dito. Gustong-gusto ni Sui Sui ang lugar na ito. Ngayong araw ay birthday party ni Sui Sui. Sui Sui ang ating munting prinsesa. Pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mo. Sway, mag-usap ay Papa at Tita Sean. Dito ka lang, huwag aaligid. Alam ko na, magiging mabait si Sui Sui. Wow, ang ganda ng handaan ng Tianyang Trade Association. Siyempre, ito'y para sa birthday ng prinsesita ng Tianyang Association. Pasensya na, Sui, pag-uwi ni Mama, babawi ako sa'yo ng birthday party. Oy, Xiaowei, sabihin mo. Ang prinsesita ng Tianyang, ano kaya hitsura niya? Ang prinsesita ng Tianyang. Tiyak na napaka-prinsip. May kakaibang aura. Makikilala mo agad siya. Tara, tingnan natin ang maliit na prinsesa. Salamat. Sui Sui. Sui Sui. Bakit siya iyon? Mama, nandito ka ba para ipagdiwang ang kaarawan ni Sui Sui? Sway sway, sabihin mo kay Mama. Bakit nandito ka? Sino nagdala sa'yo? Si Daddy ang nagbigay ng sorpresa kay Sui Sui. Siyempre siya iyon. Talagang ikaw, Song Yuan, lagi mong sinasabi na inintindi mo ang anak mo, pero hindi mo man lang ginawa na handa para sa kaarawan ni Sui Sui at dinala mo pa siya dito. Grabe si Song Yuan. Nagdala siya kay Sui Sui sa kaarawan niya at sumama pa sa iba. Huwag mo na isipin na may utang ka kay Song Yuan. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sui Sui. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Tara, alis tayo. Ayos ba? Larga tayo. Hindi, ito ang sorpresa ni Papa para kay Sui Sui. Babalik na siya. Sinabi niya na huwag akong alis agad. Xiaowei. Kailangan umalis na ni Suis. Makikita siya ng prinsesita ng Tianyang. Mama mo blima tayo. Sway sway, narinig mo ba? Kailangan nating umalis ngayon para hindi makadistorbo sa iba. Naiintindihan mo ba? Hindi ako alis. Ngayon ako ang prinsesita, hindi ako alis. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, ako ang prinsesita ngayon. Itong birthday party ay para sa akin. Bakit ako alis? Sui Sui. Sabihin mo sa mama mo. Sino ang nagturo sa'yo ng sabihin ito? Si Papa.
Si Song Yuan talaga, kahit sariling anak niloloko, grave naman. Xiaowei. Naintindihan ko kagustuhan ni Song Yuan makisama sa makapangyari. Sa pagdalo ng anak sa party ng prinsesa ng Tianyang, sobra yata. Sway. Narinig mo ba? Niloloko ka and I daddy. Kahit birthday mo ngayon, hindi ito ang handa para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Hindi totoo, hindi ako niloloko, NG daddy kao. Xiaowei, hindi kita pinag-iingat. Kinuha ni Suisui ang laruan ng prinsesa, magpapanggap na siya. Nagalit Tianyang Chamber of Commerce. Umalis ka bago huli ang lahat. Sui, kailangan natin umalis ngayon. Hindi ako alis. Aklat ito ng kaarawan ko ngayon. Sabi nila ako ang maliit na prinsesa ngayon. Ikaw ang nanay ko, bakit hindi mo ako pinapaniwalaan? Hindi nagsisinungaling si Suisui. Sui. Xiaowei, hindi na tayo inabot ng oras. Malapit dumating prinsesa, wala oras para sa kanya. Sway, sumama ka muna kay Tio Jiang. Alice, nane. Mabait na as Tara. Sway, Aos Kalang BA. Linwei. Si Sui, anak mo. Anong ginagawa mo? AKO. tatanungin mo AKO, Song Yuan, Sisi ang totoong anak mo. Di mo siya binigyan ng birthday, dinala mo pa siya sa birthday ng iba. Birthday party NI, Sway. Bakit di siya pumunta? Tama na. Di ko lang naman siya nasamahan sa birthday niya. Kailangan mo ba dalhin si Sui dito para mainis? Salbahi. Sui, si Papa ay magdadala para mag-birthday. Song Yuan. Ang ugali mong ganito ngayon, talaga namang napakabata. Magalit ka sa tamang lugar naman. Ngayon ay kaarawan ng prinsesa ng Tianyang Chamber of Commerce, hindi ito lugar ng gulo. Song Yuan, pwede kang magwala ng walang pumipigil sa'yo, pero huwag mong idamay ang anak mo. Ikaw. Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano gawin ito. Tama na yan. Song Yuan, huwag ka nang makunwari. Hindi ito ang kaarawan ni Sui. Pagbalik ko, ayusin ko ang party para kay Sui. Huwag ka nang magalit, okay ba? Walang ganyan nag-ayos ng party. Paglampas ng araw na ito, apos na ang party. Talagang itong party ay para kay Sui. Sway. Huwag sila pansinin. Dad ang magdadala sa pagputol ng cake. Gusto mo? Putulin ang cake dito. Song Yuan. Nabili ka na ba? Talagang pinutol mo ang cake. Bakit hindi pwedeng hiway? Tama na, huwag makunwari. Cake ito para kay Princess Tianyang, hindi mo pwedeng hiwain. In-advise kayo na yan, mas mabuting mag-sorry ka na bago pa lumala. Mama, hindi kayo niloloko ni Papa. Itong cake ay talagang binili ni Papa. Maraming tao kanina. Narinig nila sinabi, Hindi mo alam Sui kung ano ang kinakatawan ng Tianyang Merchant Guild. Kaya't may dating ningning ang Papa Emo. Gayon, isa na lang siyang karaniwang tao. Mali ka, MS Lin. Kuya Song. Hindi siya ordinaryong tao. Mr. Shin. Tita Shen. Miss Lin. Ngayon ang birthday ni Zui, ang little princess. Hindi mo na makilala ang sarili anak. AKO. Masarap ang cake. Mazarap. Sige, mag-slice tayo ng cake kasama si Papa. Halika, sabay tayong mag-slice ng cake. Maligayang kaarawan. Hindi kayo akalain. Grabe, nagawa yan and Shin yen para kay Song Yuan. Nag-organisa pa siya ng birthday party para kay Sui. Anong sinabi mo? Si Lin Wei na ang magiging bagong presidente ng kumpanya. Song Senior. Sigurado ibibigay mo ang posisyon ng presidente ng Shenyuan Group. Ipadala kay Lin Wei. Sigurado, AKO. Isang buwan at gagaling ang sakit sa puso ni Sui. Tapos punta tayong ibang bansa. Walang president ng Shenyuan Group. Si Lin Wei ang tamang tao para sa... Pero, siya ay patungkol sa iyo. Bagamat si Jiang Chen ang nasa isip. 10 taon na kaming magkasama. Kung maaga ko siyang pinaunawa sa kanya, siguro hindi na umabot sa ganito. Pag-isipan mo na lang bilang kabayaran sa kanya. Naiintindihan ka o. Ano, hindi ka nagbibiro, di ba? Plano ng kumpanya na i-promote si Fiawi bilang presidente. Totu Ito. Aalis si Shen Yan sa susunod na buwan papunta sa headquarters sa Tianyang. Ikaw na ang magiging bagong presidente ng kumpanya. Pero, bake it?
Siguro dahil bilib sila sa kakayahan mo. Huwag mong kalimutan, lagi kang pinapuri ni Jonathan sa mga pinuno. Huwag siyang tingnan na parang hari ng mundo. Pag si Shen Yan umalis na ibang bansa, babalik yan sa pinanggalingan niya. Lin Wei, sa isang buwan, kitang iiwan sa mundo mo. Itong posisyon ng si, ang huli kong regalo sa'yo. Oh, bumalik ka na. Ginawa ko ito para sa inyo, halika, kain tayo. Suy-suy kahapon, nagkamali si mama tungkol sa iyo at kay papa. Gayon itong pagkain. Parang paghingi ng tawad ni mama. Puwid biya yan, suy-suy? Oh, Napakabait mo, suy-suy. Sui-sui, may regalo sa'yo si Uncle Jiang. Tingnan mo kung gusto mo. Lin Wei, hindi mo dapat ipaliwanag. Song Yuan. Huwag ka magkamali na akala. Kahapon nagamali Jiang Chen case waste kaya nagpapesensya siyang gayon. Pasensya na. naku, ang laki-laking manager na yun, pumunta pa para mag-sorry. Mukhang ayaw mo pa. Quintayo. Tatay, gusto ko nung hipon na yun. Saish, babalatan ni tatay para sa... Mahilig si Sui-sui sa hipon. Dadalhin ka ni Tiong Jiang sa Australia kumain ng lobster. Okay, BA? Sui-sui, ang tito mo na si Jiang hindi katulad ng tatay mo na hirap magbalat ng hipon. Kapag kasama mo siya, kahit imported na lobster o caviar pa, marami kang makukuha. Ma, ano ba ang pinag-isipan nayo? Sui-sui, si Tito Jiang mo hanggang ngayon, edad na, wala anak. Gustong-gusto niyang magkaroon ng anak na babae. Ganun, BA? Sui-sui, tawagin mo siyang ninong, okay ba? Ninon? Ano ang Ninon? Ang ninong, parang pangalawang tatay mo. Pwede mo rin siyang tawaging tatay balang araw. Lin Wei, yang sinabi mong sorry, ay maghanap ng ninong para kay Sui-sui. Inimbitahin kita, kumain, ano sinasabihan? Ekasi gusto kosi sway-sway. Sasabihin ko na lang. Sui-sui, punta ka sa kwarto ni Papa, kunin mo yung bote ng... Sige. Song Yuan. Aminang kao na sayo. Ikaw at si Xiaowei ay nagdiborsyo na. Gamit mo, idadala o hindi, wala akong pakialam. Ang bata, sumama kay Xiaowei. Fake it naman. Bagong Presidente Ng Xingyuan Group SI Xiao. Hindi mo pa alam, ano? Yung karelasyon mo na si General Manager Shen, alis na sa ibang bansa sa isang buwan. Bukas na ang posisyon ng presidente ng Shenyuan Group. At ang bagong presidente ay ang Xiaowei namin. Sui-sui kailangan sumama sa inyo. Nagkukunwari ka pang walang alam. Si Xiaowei magiging president na. Maaming magandang araw ang darating. Pero ikaw, kapag umalis na si Boss Shen mo, anong meron ka? Gusto mo bang si Sui-sui maghirak kasama mo? Kaya ko ang lahat ng kaya nila. At baka masigit pa. Hala, nagkukunwari ka pa rin. Bakit di mo sabihin na kaya mo pang lumipad? Song Yuan. Kung di maiwasan ang diborsyo. Gusto kong magandang kinabukasan si Sui-sui. Alam ko rin na hindi mo siya pababayaan. Pero sa totoo lang, yung makakabigay na magandang buhay kay Sui-sui. Kayo yun. Kasi si MR Shen ay malapit nang umalis. Lin Wei, alam mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng posisyon na presidente? Sino pa ba? Siempre si Jiang Shen. Siya General Manager NG Sheng. Mga kilala sa matataas na opisyal ng kumpanya. Magsalita ng maganda tungkol kay Xiaowei. Hayaan si Xiaowei sa pwestong ito. Hindi bate madali lang. Tia, hindi ganun kasimple. Dahil sa pagsusumikap ni Xiaowei, nakita ng mataas na liderato. Tumulong lang ako ng kaunti sa gitna. Xiaowei, tingnan mo, napakamapagpakumbaba ni Jiang Chen, hindi tulad ng iba. Sumakasama ni isang boss na si Shen, akala mo sino? Lin Wei, naniniwala ka bang kayang ibigay ni Jiang Chen ang presidente sa iyo? Kahit na si Jiang Chen ay isang general manager. Isa rin siya matagal na empleyado ng Shenyang Chamber. Kilala niya ang maraming matataas na pinuno. Maliban sa kanya, wala na may isip pang iba. Song Yuan, hindi mo naman ibig sabihin na ikaw ang tumulong kay Xiaowei, di ba? Ni hindi niya maayos sarili, paano si Xiaowei? Sige na. Hindi na ako makikipagbahala na kayo mag-isip ng gusto nyo. Pag-aari ni Sui-sui, may sarili siyang desisyon. Lumaki na siya, hindi na bata. Ikaw. Sige na. Pagkatapos ng isang buwan, tapos na rin ang panahon ng pahinga natin. Gagaling na rin ang sakit sa puso ni Sui-sui. Magkakaroon na isang handaan para sa pagpapalit ng si Sui-sui ang desisyon. Hayaan mo siyang magdesisyon. Sige,
Kuya, nakabook na ang ticket. 1 buwan mo lang gayon. Sa gabi ng turnover ng presidente. Te, Jizing KPA? Behave ka, sway-sway. Di makatulog si Papa. Mauna ka ng matulog. Patay, masama sa kalusugan ang alak. Huwag ka na uminom ng sobra. Alam Papala and I, sway. Sabi, tuenje gurokao, okay. Pangako ni tatay sa'yo. Tatay hindi na iinom. Sui-sui. Matulog ka na. Pangako mo kay Sui Sui, hindi mo na inumin yan. Okay. Sui-sui, kung maaari. Ayoko rin, Sanong Yumana. Gusto ni tatay na maging ayos ang pamilya natin. Sayang. Huwag ka nang uminom. Song Yuan. Aya emo rin bang. Makipagdiborsyo. Nag-aalala lang ako kay Sui-sui. Para pa siya. At kailangan niyang harapin ito. Song Yuan. Sa totalang, Teo. Linway. Kaninang hapunan pa. Nais ko nang sabihin sa'yo. Ang posisyon mong presidente, ako ang nagbigay niyan sa'yo. Ano? Naglakabi kay divorce na tayo para kay sway-sway. Gusto ko ba ring bigyan ka ng babala? Si Jiang Chen, sa siyang trader, huwag ka nang magpaloko sa kanya. Huwag ka nang uminom. Lazing ka na. Nagsasabi ka na ng kung ano-ano. Kung ano-ano. Ooh. Ooh. Kung ano-ano. Linway. Kung hindi mo rin naman ako pinapaniwalaan, wala na akong masasabi pa. Linway. Kahit gaano katindi ang damdamin, magpapakalmado rin ito. Maliwanag na hindi na iligtas pagmamahalan sa panahon. Sa loob ng 10 taon, ang araw ang magiging wakas. Pagkatapos ng araw na ito, hinding-hindi na tayo magkikita. Song Yuan. Malapit na ang handaan para sa pagpasa ng karapat. Ay Tong. Ito ay espesyal na ginawa ko para sa iyo na sweet. Sabihin na mo. Sa pagitan nating dalawa, dapat na rin tayong magpaalam. Sige, Tattoo Agent, kaya babalik agad ako. Papa, gusto kong kumain ng keke doon. Sige. Samahan mo si Sui-sui sa dessert area. Bantayan mo siya. Sui-sui, huwag kang May kinig ka kay tita ha. Xiaowe. Magiging presidente ka, bakit nakatayo sa tabi niya? Hindi ba malayon? Ma. Bilang manugang mo siya. Anong manugang? Song Yuan, binabalaan kita, lumayo ka sa anak ko, at huwag mo na siyang guluhin, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, aalis na. Hindi ko nagugulo. Alis ka. Saan ka pupunta? Saan ba? Hiwalay na sa kasal, kailangan umalis. Yan ka. At least alam mo naman ang katotohanan. Tita, nandito na kayo. Xiao Zhang, sa wakan nandito na kayo. Tita, ang tagal naghintay sa'yo. Ngayong araw mahalaga kay Xiaowei, kaya nandito ako. Xiaowei, halika dito. Bagay na bagay kayo, di ba tita? Dati pa man sa school sila ang perfect na couple. Xiaowei, Pakinggan mo, sabi ko noon pa na okay si Xiao Jiang. Ayaw mo makinig. Ngayon tingnan mo, isa bihis na bihis, yung isa siguro kung wala ka dyan, hindi makapasok sa ganitong event. Song Yuan, saan ka pupunta? Tama din naman si tita, pagkatapos ninyong mag-divorce ni Xiaowei, kailangan mo harapin ang mga ganitong issue. Bagay ang sweet sa iyo, di ba? Kasi ako mismo ang pumili para sa'yo, pag alis ni Jishen, hindi ka na makabili ng gusto mong sweet. Tama na kayo, ang dami niyong sinasabi. Pwede bang huwag masyadong sarkastiko? Xiaowei, congrats sa pagiging CEO mo. Ito ang regalo ko sa'yo. hey, tingnan kayo na. Ito. Hindi ba ito yung relo na binili sa auction sa Switzerland noon?
Narinig ko na 5 milyon ang halaga. Si Jiang Chen ang nakakuha. 5 milyon. Xiaowei. Oras ay kayamanan. Ang relong ito, sumisimbolo sa pakontrol sa Shenyuan Group simula ng maliwanag na landas. Talagang nakakatouch. Ang regalong ito ni Jiang ay parang pagtatapat kay Lin. Si Jiang ay manager ng grupo. Si Lin naman ay magiging presidente na. Talagang bagay sila. Tanggapin mo na. Naku. 5 milyong relo ay ang ganda. Jiang, gusto ka talaga ng tita mo. Shixiong. Nag-ayos ako ng ilang bagay. Baka medyo mahuli ako sa handaan. Sige, hihinting kita. Song Yuan. Ngayon ang seremonya ng paglipat ni Xiaowei bilang ikaw bilang dating asawa. Wala inahanda, DB. Aba, deti kasi sumipsip kay Boss Shen, ang yabang pa. Ngayon wala si Boss Shen, ano na lang ang may pagmamalaki niya. Hey! Yung kahon sa kamay niya, baka yun na ang regalo na inihanda niya. Kaya naman pala may inihanda siya. Tingnan ko kung ano ang inihanda mo. Bake it? Gusto ko makita kung ano ang inihanda mo. Jiang Chen, anong ginagawa mo? Masaya na ako na pumunta ka ngayon. Hindi mo kailangan maghanda no. Song Yuan Itoi Endowment Ceremony and I Xiaowei. Kung wala inihandang regalo, pero pinaghandaan kanya ng regalo. Noong araw na iyon. Ito ang unang photo op natin. Pinagawa ko ito bilang isang brotsa. Sana magastuhan tama ka. Talagang makahulugan ang mga regalong ito. Lalo na pagkatapos mawala. Salamat at tanggapin ko ang regalong ito. Kapag tumatanggap ng regalo, magpasalamat. Nasaan ang regalo mo? Malit na way, tingnan naman. Ito ang asawa mong kasal na 10 taon na. Sa ganitong espesyal na araw, walang handang regalo. Nangangahulugan na wala ka talaga sa puso niya. Kazi. Sa totoo lang, matagal ko nang naihanda ang regalo at 1 buwan na kayong nasabihan. 1 buwan na. Linwei, wala akong itinagong sikreto sa iyo. Pagsin mo na. Song Yuan. Sa ganitong mahalagang araw, Notebook Langonge regalo mo. Naku. Talagang nakakainis ang pagkumpara. Si Jiang Chen kayang magbigay ng relo na 5 milyon. Sa ko. Mumurahing kwaderno, wala pang 5 piso. Song Yuan, kung walang pera, sabihin mo sa akin. Ipapautang kita, hindi mo na kailangan magbigay ng ganyang mumurahin. Kuwaderno ay hindi mumurahin. Buksan mo at tingnan. Buksan mo. Ito. nandito ang plano ng hinaharap ng Shenyuan Group. Hindi nag-aral si Lin Wei ng pamama. Ako mismo ang nagsulat ng business plan na to. Sapat na pa manatili siya sa Shenyuan Group. Ay, Kaya mong magsulat ng business plan? Anong ginagawa mo? Xiaowei, nakikinig ka pa rin ba sa kanya? Salesperson lang siya, anong plano ang kaya niyang isulat? Xiaowei. Kahit pa naging sikat siya, yun ay deti na. Huwag ka na magpaloko sa kanya ulit. Tama na, kailangan pa, sinceridad pa rin ito and I Song Yuan. Hindi mahalaga ang halaga ng regalo. Pero, Song Yuan, tama rin naman sila, isa ka na ngayong ordinaryong tao. Hindi mo may bibigay ang buhay na gusto ni Sui Sui. Sa hinaharap, si Sui Sui, hayaan mo na. sandali, mukhang may ibang bagay pa sa ilalim. Xiaowei. Ito ang liham ng pagtatalaga ng presidente. Talagang liham ng pagtatalaga ng Paano ito napunta dito? Baka regalo ito para kay Lin Chairman. Paano nangyari yun? Lin Wei, hindi ko itinago kahit ano sa iyo. Huli kong regalo sa iyo. Kaya. Totoo sinabi mo sa akin noon. Lin Wei, kanina sa hapunan ko pa sana sasabihin. Yung posisyon na Pangulo. Ako ang nagbigay sa iyo. Tama na yan, ano yung huling regalo? Mukhang seryoso naman. Jiang Chen, anong ibig mong sabihin? Hindi nyo ba nakikita? Fake itong dokumentong ito.
sa mahalagang turnover ceremony ng presidente. Dapat ang former president ang magho-host nito. Gaano man kayo kakilala ni Shen Yan, hindi niya ibibigay sa'yo ang importanteng gawain. Kaya, itong dokumento, siguradong fake ito. Peak. Isipin mo. Anong karapatan ni Song Yuan para magkaroon ng importanteng dokumento? Sa tingin kayo, gusto sumama si Sisi sa kanya. Nagpapanggap lang siyang mabait. Oh. Kung para sa anak nga, posibleng nga talaga. Kaya. Todo ba to o hindi? Palagay mo, todo hindi? O baka naman, presidente lang ng Sheng Yuan Group ang may karapatang makuha ang papeles ng pagtatalaga. Ang Sheng Yuan Group sa Claw ng Chanyang Chamber of Kung Ikaw Presidente ng Tianyang may karapatan kang makuha ang papeles ng pagtatalaga. Ikaw BA? Paano kung? Paano kung? Pupunitin KO ito. Tingnan natin kung ano. Sandali lang. Mali ito. Mukhang totoo yung selyo diyan. Tal agang toto yan. Nakita ko na yung selyo na yan. Hindi ito peke. Kaya. Totoo ang appointment letter na ito. Zia President ng Tianyang Business Association. Hindi possible. Peak ito. Sigurado itong fake. Kung peak na ito. Bakit may silyo? O baka naman, hindi mo matanggap ang nakikitang katotohanan. Huwag sabihin siya nga si Lin Wei. Ang galing ng asawa mo, siya ba ang presidente ng Tianyang Business Association? Oo nga. Sabihin mo sa amin. Totoo ba yan? Hindi naman siguro totoo. Ang galing naman. AKO. Hindi kayo rinalam. Song Yuan. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Anong pagateo? Sinabi ko na dati, naalala mo. Singsing na bigay ni Shen Yan? Ito ba ang sinasabi mo? Ang singsing na ito, hindi ito simbolo ng pag-ibig. Kinakatawan nito ang pinakamataas na kapangyarihan sa Chanyang Chamber at ako nga ang pangulo ng Chanyang Chamber. Diyos ko, talagang siya ang pangulo. Ibig sabihin, sinungaling si Jiang Chen? Kaya si Lin Wei hindi lang magiging CE. Kundi may asawang pangulo pa, sobrang nakakainggit. Hindi ba nag-divorce na sila? Ibig sabihin, hindi ka talaga umasa kay Shen Yan, pati ang sakit ni Sui Sui. Ikaw ang nagbagaling. Tama. Bakit hindi mo sinabi sa akin na maaga? Sana mas maaga mong ipinaliwanag sa akin. Tanungin mo ang puso mo. Sa tuwing may nangyayari, sino ang mas pinaniniwalaan mo? Ako o siya? Walang mali sa sinabi ni Jiang Chen. Song Yuan, ang mga sinasabi mo, ay kasing nakakatawa mo. Nangangako ako, mula ngayon, hindi ko nalolokohin si Lin Wei kahit isang salita. Lin Wei. Hindi kita naloko. Pero hindi mo naman ako pinaniwalaan. Pasensya na. Pirmahan mo na, tirmahan mo. Ikaw na ang presidente ng Shenjuan Group. Sandali lang. Vice President Ho. Oy. Ano ang karapatan niya para kunin ang appointment letter na yan? Hindi naman siya ang presidente ng Chanyang Chamber of Commerce. Anong nangyayari dito? Oo nga, Zinobea, Tong Tong. Xiao Wei, ipakikilala kita. Vice President Ho ng Tianyang Chamber of Commerce. Vice President, anong ibig sabihin na hindi si Song Yuan ang presidente? Literal na ibig sabihin, bilang Vice President, wala akong natanggap na anumang abiso tungkol sa bagong presidente. Zia, anong klaseng presidente siya? Song Yuan. Kaya pala ginagaya mo ang presidente. Ho Chang, pangalawang Pangulo Hao, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Galit na galit ako. Paano na nga si Jiang Chen siraan ng ganyan? Pero huwag mag-alala, sususpindihin at tatanggalin ko siya sa trabaho. Walang pagmamadali. Jiang Chen ang General Manager ng Shenjuan Group at makakapaglabas na may mali talaga dito. Panahong malubha sakit ng ama, nakahiga sa kama, napabayaan ang pamamahala. Itong Shenyuan Group, pati na ang Tianyang Merchant Guild. Talagang kumalat ang maraming korupsyon. Ako na ang presidente ng Chanyang, hindi na pwedeng pabayaan. Sa mga darating na araw, magpadala ng tao at kolektahin ang mga ebid. Huwag kang maging gay. Ziege. Si Jiang Chen, yung madalas mong banggitin na leader. Siya BAIN? So ano na yan? Xiao Wei. Nakita mo na, DBA, nagpapanggap siyang presidente. Niloloko ka lang naya. Ho Chang,
Kung presidente ako, malalaman mo agad. Pero tiyakong, ikaw, hindi ka na magiging vice presidente. Sinasabi mo bang tatanggalin mo rin ako? Song Yuan, mukhang nang iwan ka ni Xiao Wei naging sabog utak mo ah. Sa harap ng vice presidente, nagkukunwari ka pang may silbi ka, ang hirap aminin ng totoo, ano? Dapat humarap sa katotohanan. Posisyon ng General Manager ng Shenjuan Group, hindi na rin magtatagal na mapapasayo. Nandito na si Chairman Song. Tara, pasok na tayo. Sige. Toto na, di na AKO ang General Manager ng Shengyuan Group. Ako na ang Vice Presidente, kasama si Xiao Wei na patakbuhin ang kumpanya. At ikaw, hindi lang nawalan ka ng munting si Wei, baka sa susunod pati pamumuhay, hindi mo na may taguyod. Parehas na mensahe para sa'yo. Tigilan na ang pagpapanggap, 30 anyos ka na, humarap ka sa katotohanan na wala ka talagang kwenta, mahirap ba yon? Tama na. Wala na akong oras sa drama mo. Parating na si Lolote Ama. Lolo't AMA. Matandang ginoo si Chairman Shen. Hindi bedridden siya? Kamakailan lang, bumuti na ang kalagayan niya. As sinabi niya, gusto rin niyang dumalo sa event na ito. Xiao Wei, congratulations. Pati ang matandang chairman, napansin ka. Song Yuan poperating ang chairman. Ba't di ka agad umalis? Hindi na kailangan. Tatay, nandito na ako. Dahan-dahan lang, Lolo. Ano nangyari kanina? Ang ingay-ingay. Kanina, si Song Yuan nagpapanggap na presidente. Hahanapin namin ang mga tao para siya paalisin. Dumating kayo. Nga Presidente. Ginawa pa niyang fake ang singsing at appointment letter bilang Presidente. Hembag talaga. Presidente, sa totoo lang, si Song Yuan A. Siya si Song. Sinabi ko na sa'yo, masyado kang tahimik ng matagal. Nakalimutan na ng mga tao ang pangalan mo. Lolo, huwag ka namang mabiro. Ha? Lolo Presidente, kayo po. Ano ang tawag mo sa kanya? Xiao Song. Song Yuan. Ho Cheng, bilang vice-presidente ng samahan, hindi mo ba nakikilala ang founder ng Tianyang Samahan? Siya ang nagtatag ng Tianyang Group. Tama. Hindi lang siya tagapagtatag ng asosasyon. Siya rin ang bagong pangulo ng asosasyon. Hindi ko akalain, totoo ang sinasabi niya. Hindi lang siya ang bagong pangulo. Siya rin ang tagapagtatag. Narinig kong ang tagapagtatag ng Tianyang Trade Association ay isang alamat sa Wall Street. Hindi ko pa nakita ang taong ito, hindi ko akalain na siya pala yon. Song Yuan. Pasensya na, hindi ko talaga alam na kayo ang bagong pangulo. Gusto ko malaman na ikaw ang presidente, kahit bigyan. Hindi ako mangangahas bangging ka. Hindi mo ba naiintindihan ang mali mo? Alam, mo naman. Tatanggalin ka na. Song Yuan. Nagtanong ako tungkol sa posisyon mo bilang presidente. Tatanggalin mo na ako. Sobra ka naman kang ganun. Linisin pest sa kumpanya, walang special na pag-trade. Ikaw. Halika. Matandang Presidente, wala pa kaming natanggap na anunsyo tungkol sa bagong presidente. Di namin kilala bagong presidente. Hindi ba ito kasalanan? Dahil ba dito tatanggalan si Jiang Chen ng posisyon? Hindi ba? Sobrang-sobra naman ito. Hindi lang siya ang tatanggalan ng posisyon, pati ikaw at tao mo. Ikaf. Matandang Pangulo. Itong bagong Pangulo ngayon ay inaabuso lang ang posisyon. Hindi mo ba pupunahin? Pang-aabuso ng posisyon? Linisin ang ganitong salot ng kumpanya. Bakit ito ay maituturing na Matandang Pangulo, ano po ang ibig niyong sabihin? Hao Cheng, habang mahina si tatay dahil sa sakit, nilustay mo ang nakaw na pera kasama ang tauhan mo. Vice Presidente ka man, sapat ito para tanggalin ka sa pwesto. Song Yuan, tumigil sa pag-akusa ng walang basehan. Kailan namin ninakaw ni Vice Presidente Hao ang pondo ng kumpanya? Ipaliwanag mo sa akin. Ikaw, bagong pangkalahatang tagapamahala. Saan ang galing ang pera? Bilhin ang 5 milyong relo na ito. Keoayan. Hindi ko ba kayang iligtas ito ng mag-isa? Kung ikaw mismo ang kumuha ng mga iyon, bakit ka nagpapanik? O nag-aalala ka ba na baka matuklasan ang mga dokumentong nilustay mo? Sigurado ka ba sa lahat ng naunang dokumento na nalinisan mo na lahat? Upengako yen. Tama na, Song Yuan.
Huwag ka nang umarte pa. Wala kang ebidensya. Hindi namin papasanin yan. Gusto mo makita ebidensya? Oh, heto na, ipapakita ko sa iyo. Dalhin mo dito yung mga gamit. Ito, ang ebidensya na gusto niyo makita. Imposible. Linis ko na yan ilang araw na ang nakakaraan. Naunang matunugan ni Xiaosong ang kakaiba niyo isang buwan na ang nakakaraan. Paano mo nalaman? Noong una tayong nagkita, kung binigyan mo ng kwintas si Lin Wei, Pangulo, pakinggan mo ako. walang kailangang ipaliwanag. Ngayon, kayong dalawa ay agad aalisin sa puwesto at wala ng kaugnayan sa Chanyang Merchant Guild. Lin Wei, sinabi ko noon huwag magtiwala kay Jiang Chen. Hindi siya mabuting tao. At ikaw, aulit-ulit mo akong isinasantabi para sa kanya. Song Yuan. Hindi ganito. Ako ay Epsilon. Naloko lang. Song Yuan. Anamin Keo. Mas magaling ka kaysa akin. Hindi ko kayang pantayan ka. Pero kahit asawa mo hindi nagtitiwala sa'yo, mas kaawa-awa ka kaysa akin. Nga, para sa asawa, iniwan ko ang Tianyang Commerce Guild. Sa huli, nawalan ako ng tiwala ng asawa ko. Ang kasal na ito, tunay ngang isang kabiguan. Oo nga, kahit Presidente PA siya, kawawa PA rin talaga. Pamanhin. Pamanhin. Hindi ko alam na abot tayo sa ganito. Pamanhin. Hindi ko alam na abot tayo sa ganito at hindi kita kailanman itinatwa. Nabulag lang ako ng panandalian. Ibalik natin ang oras. Isang buwan ang nakaraan. Huwag tayong mag-divorce, pwede ba? Lin Wei, kung hindi mo tinapon yung kwintas, kung andun ka sana para kay Sui-Sui sa hiyap niya, baka hindi nagwakas ang kasal natin. Pero walang kung sa realidad. Huvak. Pwede nating pagyamanin ulit ang damdamin natin. Lahat ay pwedeng magsimula muli. Miss Lin. Miss Lin. Iniwan na ni Shichong ang Tianyang Merchants para sayo. Gusto mo pa ba siyang iwan ulit para sayo? Miss Lin. Sinaktan mo na siya minsan. Ayokong makita kang saktan mo siya ulit. Anong ibig mong sabihin? Lin Wei. Tapos na ang kasal ninyong dalawa. Dapat hindi mo na siya guluhin. Ang ibig kong sabihin, dapat ka nang lumabas sa relasyong ito. Sino ka ba? Ano bang pakialam mo sa relasyon ni na Xiao Wei at Xiao Song? Xiao Song. Alam mo, magazawa lang yan. Mag-away sa umpisa, bati sa huli. Ganito, magluluto si mama ngayong gabi, umupo tayo at mag-usap na pamilya. Tita. Ikaw na ngayon, pagbanggit kay Xiao Song, naalala ko hindi mo siya gusto. Anong sinasabi mo? Si Xiao Song ay manugang, bakit hindi magugustuhan? Dati ay puro pagkakaintindihan lang. Xiao Song. Noon, naluko lang ni Jiang Shen si mama. Alam ni mama na nagkamali siya. Humihingi si mama ng tawad sa'yo. Di mo alam ang mali. Di mo kayang isuko ang manugang na milyong halaga ngayon, di ba? Nagsasabi ka ng walang Kung ako ay nagsasabi ng ano ang ikinakabahala mo? Dati mo sinasabi na di bagay ang senior sa anak mo pero ngayon. Kayong lahat ay di bagay sa kanya. Ako. Kazama ka, Miss Lin. Dati binabalwala regalo ni senior sayo. Pero alam mo ba, regalo, inabot ng isang buwan para gawin yon. Et Zaka. Curious ako sa isang bagay. Nung tinapon mo ang regalo niya sayo, naghanda ka ba ng regalo para sa kanya? AKO. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Lin Wei, ikaw ang nakasakit sa puso ni kapatid. Ang hindi pinahalagahan ang relasyon. Ikaf PA-ren. Nakaraan na. Huwag na nating pag-usapan. Oo. Ang nakaraan ay magulong alaala para kay Shark. Panahon na para magsimula siya ulit.
Shock. Sa iba, parang hindi ka mahalaga. Pero sa akin, ikaw palagi ang pinakamagaling. Siguro ang proposal dapat trabaho ng lalaki. Pero naghintay na ako ng 10 taon. Ayoko nang maghintay pa. Song Yuan. Kung handa kang pakasalan ako, ilagay mo ang singsing sa daliri ko. Pwede ba? Ayaw ko. Ayoko ng asawa, ayokong mag-divorce. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ako naging mabuting asawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayokong mag-divorce, ayokong mag-divorce, Song Yuan. Linway, nasabi ko na sa'yo ito ng maraming beses. Ang sirang damdamin ay parang basag na salami. Kahit pa buuin mo, may mga puwang pa rin. Konting galaw ay babalik sa pagkabasag. Bitawan mo. Bitawan mo na. Ayaw ko. Kapag naghiwalay tayo, paano si Sui Sui? Para kay Sui Sui, nakiusap ako, bigyan pa natin na isa pang pagkakataon. Suzy. Suzy, ayos ka lang ba? Ayo lang si Suzy. Gumaling na ang sakit ni Susie. Ah, Kenay na. Lahat ng nangyari kanina nakita ni Susie. Mama, Papa. Maghihiwalay na ba kayo? Cammy, Mama, sa totoo lang nung isang gabi. Napansin na yun ni Susie. nag-prepare ng mga paborito mong pagkain. Anit, huvak na. Kasi ang sabi mo dati, gusto mong nakahanda ang hapunan ni Papa araw-araw. Pero sinisi mo rin siya sa pagiging sobra niyang malaga. Bakit ka nagagalit? Kakawi lang and I Jung Chen. Wala siyang kaibigan dito. Nagluto lang ako sa bahay niya. ako at si Sui Sui naghintay. Wala ka na. Sinabi ko ba maghintay kayo? Sui Sui, kung gutom ka kakain ka na, huwag pakinggan si Papa. Noong gabing iyon, si Papa at si Sui-Sui, matagal na silang naghintay. Sabi ni Papa, dahil daw. Kahapon nagkamali ng regalo. Nagalit ka tuloy. Kaya nagluto ako ng paborito mong pagkain para humingi ng tawad. Sui Sui. Hindi ito ang unang beses. Simula nang bumalik si Uncle Jiang, nakatuon na lahat ng pansin ni Mama sa kanya. Sui Sui. Alam ni Mama na nagkamali siya. Mapapatawad mo ba si Mama? Mama, natatandaan mo pa ba dati? Karawan ba ni Sui-Sui? Sinabi ni Sui-Sui na siya ang prinsesa ngayong araw. Pero ayaw mong maniwala kay Sui-Sui. Nasaktan mo na ang tiyan niyang trading. Kung hindi ka alis, huli na. Sui Sui. Narinig mo ba? Kailangan umalis ngayon. Tara na. Ayoko umali. Ngayon talaga ang kaarawan ko. Lahat sila nagsabi na ako ang prinsesa ngayon. Nanay kita, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Hindi nagsisinungaling si Sui-Sui. Sui Sui. Xiao Wei, wala na tayong oras. Paparating na ang prinsesa. Wala nang oras para makipaglaro sa kanya. Sui-Sui, sumama ka muna kay Tio Jiang. Turno. Nane. Sway, alis na tayo. Nanay, alis na tayo. Dai kao akalain, ganito pala si Boslin. Hindi magtiwala sa anak. Karapat dapat ba siyang maging ina? Ang kapal ng mukha na dalhin pa ang anak niya, sobra. Si Mama ay naloko rin. Si Mama hindi kailanman nawala ng tiwala sa'yo, Sui Sui. parehas kami ng pinagdadaanan ni Sui Sui. Hindi mo lang sinira ang ugnayan natin. Mas lalo mong sinaktan ang puso ni Sui Sui. Sui Sui, kung dadalhin ka ni Papa palayo kay Mama ngayong gabi, papayag ka ba? Ayaw ni Sui-Sui na umalis kay Mama, pero ayaw rin makita si Papa na laging malungkot. Sui Sui, gusto mo biya si Tita Shen? Gusto ni Sui-Sui si Tita Shen. Kapag may sakit si Sui-Sui, si Tita Shen ang nag-alaga sa kanya. Sige. Dahil ganun ang sinabi ni Sui Sui, wala na akong dahilan para tumanggi.
Ito ang huling regalo ko sa'yo. Tanggapin mo ito. Alipad na ang eroplano. Alas na kayo. Linway. Poem. Malit na weng. Song Yuan, nagsisasay AKO. Toto, nagsisasay talaga AKO. Tama ang sinabi mo. Tao lang na kapag nawala na, saka lamang pinapahalagahan. Kung bibigyan ako ng langit na isa pang pagkakataon, hindi na kita palalagpasin pa. Song Yuan.